Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin dito ay ito na namang kalokohan ng Chekwa. No, tungkol po ito sa spying na kung saan meron pong gustong gawin ang ating gobyerno sa bagay na yan. At ito pong bansang Canada mukhang meron po silang hindi nagugustuhan sa bansang China. So unahin po natin itong video na nakuha natin sa X o formerly known as Twitter dito po sa Taiwan News. Binalita po ito ng dito sa X account ng ano ba ito? Indo-Pacific News. Pero bago po yan, i-flex ko po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at magbibigay-pugay po tayo sa lahat ng ating channel members at mga subscribers at mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. So unahin po natin mga kababayan itong video po dito sa Indo-Pacific News courtesy of Taiwan News, no? Ang ano po nito two retired military officers among those arrested on suspicion of spying for China. So di bali 3 tao po ang nahuli, no? Isa arrested of suspicion of spying for China na taga Hong Kong. Tapos 2 retired military officers. So ito po yung video, sabay-sabay po nating panoorin. This is in courtesy of Taiwan News Plus, no? So hopefully hindi po nila tayo i-copyright. No, kung ma-copyright ay bahala na po, no? Pero courtesy of Taiwan News, no? Ito po 29 seconds lang po. Prosecutors in the southern Taiwanese city of Kaohsiung have arrested 3 men on suspicion of spying for China. The trio includes a pair of retired Taiwanese military officers and a man from Hong Kong. They're part of a group of more than 10 people who have been questioned by prosecutors over trips to China. They're suspected of having interacted with groups that support the unification of Taiwan and China during these trips and having received funding to back political candidates in Taiwan. All 3 have been released on bail. So yung po, no, suspected pa lang naman or allegedly, pero biruin nyo mga dalawa dito is Taiwanese yata, yung sa pagkakaalam ko, no, na in favor of unification, no, saka kumuha daw ng funding, no. Kita nyo, ang tindi talaga ng China, no. So tandaan nyo na, spying, allegedly, yan po yung sabi sa video, allegedly, iniimbestigahan pa sila. Now pupunta po tayo sa ating bansa na kung saan ito na-report po ito, 'di ba? Yung gawa nga ng mga pogo-pogo, naalala nyo yung raid, no? Aside sa pogo, meron pa yung nahuli diyan po sa Pasig, correct me if I'm wrong, either Pasig or Parañaque, 2 Chinese nationals na nahulihan ng mga high-powered guns na ano lang naman, haka-haka na probably these are espiya ng mga Chino para sa ating bansa. So, sa ulat po ng PNP, nung November 2nd pa ito, last week pa, ang sabi po ng PNP dyan, sa balita ng Philstar Global, PNP on watch versus Chinese sleeper cells. So, sa previous vlog natin, na i-define natin ng sleeper cells, ito po yung mga espiya o mga agent ng mga ibang bansa na nandyan sa Pilipinas na nandyan lang sila. Nagkukunwaring mga turista, inactive sila sa kanilang tunay na layunin. Kunwari, nagtuturista, minsan nakikihabilo sa atin, no? Wala namang trabaho, pero nandyan sila. Kaya nga tinawag na sleeper cells. Dormant, inactive. Ngayon, pag dumating na yung order, hindi na sila sleeper cells. Active na sila. So, yan po ang binabantayan ng ating Philippine National Police, particularly itong mga Chinese or mga maka-Chinese. Sama na natin sila kasi mga espiya din ang mga yan. So, dito lang, sabi lang ni Brigadier General Acorda Jr. ng PMP, no, gave the assurance when asked about the assessment of former Interior and Local Secretary
Rafael Alunan III kasi siya po ang nagsabi niyan, no? Na meron daw mga naka-position na sleeper cells in the country, no? We are making sure that the national interest is always protected. O dapat lang maging on alert kayo diyan. Kasi nga po, meron pa nga nagsasabi, mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong, no? Yung mga naghuhukay diyan sa Manila Bay, 'di ba puro Chinese mga kontraktor, 'di ba? Oh, ano ang sabi ng isang mambabatas? Baka sa gabi bumababa ng barko 'yan, they are not allowed to do it. Pero bumababa, hindi mo ko alam kung ano ang ginagawa. Ilan sa mga trabahador na 'yan, ng mga Chinese diyan sa naghuhukay sa Manila Bay ay mga espiya. 'Di ba? Ayun lang po ang tanong ng isang mambabatas. Nakalimutan ko kung sino yun eh. Sabi niya, baka, alam mo na yun, nagli-liberty sila, nag-good time sa gabi. Baka hindi nag-good time yan. Baka they are gathering information, spying, di po ba? O, eto pa, ngayon, sumagot dyan po ang mga Chekwa. Sumagot. Galit sila. Galit sila. Siyempre, pabubulaanan nila yan. Deny to death po sila, mga kababayan. Hindi kami yan. Gago. Tignan nyo na. Hindi nga kayo. Pero ano yung balita ng Taiwan News? Gumagamit kayo ng ibang nationality. Di ba? Sabi doon, binasa ko kanina sa inyo, doon sa Indo-Pacific X account, 3 ang nahuli. Inimbestigahan, pero they on bail. Isa, Hong Kong national. Chekwa din yan. Tapos, yung kababayan nilang Taiwanese, 2 retired military officers na they are in collusion with the Chinese government. No? They are making money para lang sa darating na kung whatever election, nakakampihan nila yung ilalagay ng Chekwa. Diba? Hindi nga sila. Hindi nationals nila. Gumagamit sila ng ibang nationals tulad po ng ginagawa sa ating mga kapwa Pilipino na mga pro-China, no, disinformation specialist nila. Baka naman. Tulad ng sinabi niyong magaling ninyong presidente. Pinalamon ba kayo ng pera ng Chekwa? Tanong lang po, I'm not accusing. Wow. Diba? Ito, sabi ng mga Chekwa, Philstar Global pa rin. No, nag-historical background tayo kasi darating tayo dito sa sa isang napakalaking pasabog, no? Eto, China denies having sleeper cells in Philippines. Ayan. November 5 na ulat yan ng Philstar Global. The Chinese Embassy in the Philippines has denied former Interior Secretary Rapul Apunon III allegations that there are Chinese sleeper cells in the Philippines. Siyempre, i-deny nila ng i-deny yan. Diba? Masisira kasi sila eh. Kasi ang gusto nila, kami ay mga mabubuting inchi. Wala kaming, we don't intend to do harm. Nek ninyo. Sa mga actions ninyo, sino pang maniniwala? Di yung mga Pilipinong pro-China. Ito po, sabi nila, we have also noted that the NBI officer working on this case pointed out that there's no truth that this is part of the plan of the Chinese to create a destabilization plot in the country. Nevertheless, some individuals with ulterior motives took advantage of an isolated and blew things out of proportion by making groundless accusations against China and the Chinese people. Utot mo, di po kami naniniwala. Siyempre, diplomatic protest, ganun din ang gagawin nila kasi po, no? Masakit po yan sa kanila. Sirang-sira na nga sila sa international community tungkol dyan sa West Philippine Sea. Tapos ito pa, di ba totoo naman? No? Marami kayong natapalang pera, kayong mga Chekwa. Eto pa, sabi, so dininay nila yun dininay nila. Deny to death po sila. No? Hindi kami yan, wala kaming ganyan, wala kaming mga espiya. Utot ninyo. Sa iba't ibang panig ng mundo, utot ninyo. Meron kayong mga espiya, hindi nga mga Chinese people, kundi nanggagamit kayo ng ibang citizen. Para pag nahuli, hindi sila. Hindi kami yan. Hindi namin nationals yan. Di ba? Galing, di ba? Utot ninyo. Lumang tugtugin na yan. Eto pa, sa balita ng GMA News Online, si Jonathan Malaya, assistant, po ito? Director ng National Security Council. Anong sabi niya? Malaya, TikTok ban possible if
linked to cyber espionage, proved to be finished next month. So ibig sabihin December po ito. Kasi ito po ay na-publish itong article na to November 10. So nag-iimbestiga sila. Alam niyo na ibig sabihin ng cyber espionage? Sa cyber, yung mga nagha-hacking, no? 'Di ba na-hack yung PhilHealth, na-hack yung HOR, yung Senate, na-hack sila. Sino pang mga na-hack? Ano ba, DepEd o yung ano? Basta ganun, isang ahensya pa o dalawa no, na-hack no? Jonathan Malaya said that a nationwide ban on social media platform TikTok is possible if proven that is engaged in cyber espionage. Malaya, who chairs the task force created by National Security Advisor Eduardo Año to look into TikTok, kung TikTok o whatever, said they are currently evaluating the potential threat that use the social media application poses to the country's national security. Iyong mga apps na ganyan, may mga features na pwedeng gamitin para malaman ang galawan ng gumagamit, ang location, iyong mga online behavior mo that could possibly compromise national security. Ang pinag-aaralan po namin ngayon is how big threat TikTok to our national security. Ang may-ari po kasi niyan, ang mother company na ByteDance is a Chinese company, and under their law, lahat po ng mga kumpanya sa China ay kinakailangan makipagtulungan sa kanilang gobyerno, which is true, na i-vlog na po natin yan. Yung ByteDance na yan, inimbestigahan po yan dito sa Senate sa US. Yung kanyang founder na. Yung TikTok, kasi nga yung ByteDance, may malaking asunto. Nagkakalap po ng information, individual information. Sa TikTok, wala naman po ako niyan. Hindi ko alam kung anong information ang pinapasok nyo dyan. Kaya nga po, ang TikTok, mga ban dito sa government facilities. Bawal gamitin. Kasi pwedeng makakuha ng information. Di ba karamihan din ng mga hackers, alam nyo na, di ba? Ang hackers, pag nakagain na ng entry sa inyong mga gadgets o whatever devices you have, ubos kayo. Di po ba? Hindi po masamang iban yan kung yan ay threat sa national security. Di ba? Sila nga, China nga, nagban Di ba? Bawal gumamit ng FB doon. Tapos ang sasabihin ng mga kababayan natin, gusto daw nating isuppress yung freedom ng mga gumagamit ng TikTok. Gago ka pala Kung that one poses a threat to our national security, why not ban that application? Kung alam mo naman ang history ng ByteDance, i-research nyo po, mga kababayan. Hindi ko na yan kasi na-vlog ko na Di ba? Malaki po ang ginawang kalokohan niya. They are storing your information in their database. At sabi nga dito, lahat ng kumpanya sa China ay kinakailangan makipagtulungan sa kanilang gobyerno. Inamin po ng ByteDance yan that they are sending information to Chinese government. Kasi yan ang mandato ng gobyerno nila Di po ba? Tapos sasabihin ng mga ayaw dyan, lalo na yung mga nasa kabilang kubol, sinusuppress daw ng gobyerno ang freedom of expression and speech, freedom of choice. Gago pala kayo If that will, yung hindi mag-aayon sa ating national security, dapat lang, ano gusto nyo? I-take advantage kayo ng mga bully? Tinitake advantage na nga tayo sa West Philippine Sea, tinitake advantage na tayo sa reclamation, tinitake advantage na tayo sa mga pogo, sa mga krimen. Tingnan nyo yung mga nahuhuling mga kriminal. Ang daming news. Yung dalawang Chinese nationals na nahuli, high-powered guns. Ilan pa, mga kababayan? Yung dito lang sa Paranaque, nahuli, 16 sila. Chinese. Mga nandurukot. Tama, nandurukot. Yung nagkikidnapping. Tama po ba yun? Word na yun? Nagkikidnapping. Sila po yan. Ang dami pong akong nababasang article dito. Hindi ko lang kinokontent. Di po ba? Yung mga nationals nila, kunwari magtuturis, pero yung pala, malay mo, member pala ng kartel o mafia. Di po ba? Ayun ba gusto nyo? Wala bang karapatan ng gobyerno na protektahan ang kanyang mga citizen? Di ba nasa constitution yan? Protektahan nyo ang citizen ninyo. Yan, threat yan Kung nakikita, pinag-aaralan niya di ba? Ang resulta, lalabas next month, yung sabi ni Jonathan Malaya. Bakit kayo nagaganyan? Mas gusto nyo pang expose kayo? Wag kayo sa Pilipinas. Pumunta kayo nila sa China. Gusto nyo naman pala yata ng Chinese noodles Ito pa sabi ni Malaya. He explained that the scope of ongoing investigation is focused on state personnel.
Mga trabahador ng gobyerno connected to the military, police, and other security agency. Tama lang naman. Di ba? Bakit mo i-expose doon ng iyong mga sikreto, lalo na sa military, sa mga uniform personnel, no? Mga activity natin. Di ba? He said the task force already asked TikTok representatives in the Philippines to air its side and submit a position paper to answer the espionage allegations against the company. The official said his team would finish its probe by next month and submit its recommendation to ANYO. Several countries such as United States, India, and Canada have already announced moves to ban TikTok. O, di ba? Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar earlier said the military have already implemented measures on the use of TikTok. Okay, very good naman. Tama yan. Ang mahuling gumagamit ng TikTok ng mga military personnel o police, dapat pagalitan. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ni Benjamin Acorda o ni AFP Chief Browner dyan o si DND Chief. No? So, yun lang. O, eto po. Eto na. Naalala nyo yung mga pogo-pogo sa kayong Philippine passports na meron ang mga Chinese nationals. Eto po. Si Senator Hontiveros. Tingnan nyo ha. Senator, suspects, Chinese spies in Pogo operation. Patay. Ha? Naalala nyo yung Pogo? Yung sa Pasay? Yung may sex slavery, torture, scamming. Front lang pala yun. No? Front lang yung Pogo Casino. Yun ang tunay na nun. Di ba na-i-vlog natin yan? 500 meters ang layo sa police station. O nirelieve, tinanggal yung lahat ng 26 officers doon. Under investigation po sila. Lalo na yung kapitan doon na ang pangalan ay Uy! 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 Chinese ka ba? Uy! Protector ka ba? Uy! Magkano ba? O eto po. Senator Risa Hontiveros on Friday raised the possibility of Chinese military spies securing Philippine citizenship by obtaining genuine passports, tax identification cards, immigration documents, and even birth certificates through fraudulent means. Biruin nyo paano ka makakuha ng passport? Di ba birth certificate? So may kasapakat sa PSA, yung Philippine Statistics Authority. O, tapos, nakaka-obtain sila ng tax identification cards. Pwede pong mapeki yan. Immigration documents, BIR. Dito po dyan sa LA, nung nandyan ako sa LA, may lugar po dyan, tinatambayan ng mga gumagawa ng mga fraudulent documents. Nung naglalakad kami ng coworker ko, sinabihan kami, hey, you want green cards? Sabi namin, no. Sabi namin ganun. We don't need that. Sabi namin ganun. Oh, nandun lang sila sa isang kainan dun sa kanto. No? Kung gusto mo ng green cards o passport, nandun sila. Kasi may mga kasapakat sila. Hindi mo nga malalaman kung authentic o peke ang gagaling. Kaya ito, kailangan busisiin niya no, hindi pero ipatawag nyo ang DFA, ang PSA, ang Bureau of Immigration at saka yung tax identification cards. No? Busisiin ninyo sino yung mga kasapakat nila dyan. Dyan na nga lang sa pag-a-apply ng passport, ang daming dyan no, nung 2000 yata yun, kasi umalis ako 2001 no? Bago ako apply ako ng passport sa DF. Ito na ikwento ko na. Ang dami po scalpel diyan. Sa totoo lang noon yun, ewan ko lang ngayon, di ba? Baka nagbago na. Presiding over a hearing by a Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Hontiveros claimed there was a thriving cottage industry in cahoots with government officials o corrupt government officials that provide valid government-issued documents to Chinese nationals. Tignan nyo yan. Kapwa Pilipino natin talaga, mga makapilit traidor, mga hayop talaga. Talagang nagkalat ang lahi ni Judas Barabas. She said this came to light following a raid on October 27 on Pogo Hub in Pasay City. O ayan. The raid not only led to the discovery of a prostitution den and human trafficking operation, but also the seizure of authentic legal documents that are otherwise only issued to Filipino citizen. O, tingnan nyo. So, ikaw na pulis dyan, dapat lang ikaw ay imbestigahan. Di ba?
Earlier this week, authorities raided another Pogo na naman, with a similar physical setup in Parañaque City. The Senate inquiry was held right inside the building of SmartWeb, where officials of the Interagency Council Against Trafficking also led a site inspection. Ayan. Considering our current dispute in the West Philippine Sea, it's alarming that we are giving an all-access pass to our country to Chinese citizens through this Pogo Hub. Correct. Sino ba nagpapasok ng Pogo dyan? Sino pa ba ang nag-approve niyan? No? Na wala daw masama yung Pogo. Walang masama kung hindi gagamitin sa illegal na pamamaraan. Yung mga illegal na gumagawa, sino? Chinese national. Sino ang mga kawawa? Kababaihan ng mga parang nadukot lang yan. Yung ginawang mga sex trafficking, yung human trafficking, pinunta sa Pilipinas. Di ang sama-sama ng bansa natin. Kasi nung nabasa ko po, iba't ibang lahi ng babae yan nandyan eh. Pero yung nagbebenta sa aquarium ay Pilipino? Di ba? Nabasa po natin yan sa vlog natin. Tapos ngayon, binibigyan natin itong mga inchik ng mga legal documents na pang Pilipino lang ang dapat. So sino ang kasapakat? Di yung mga makapilit traidor na kaanak ni Judas na mga kapwa natin Pilipino. For a small amount of money. Di ba? Ibebenta nila ang pagkakilanlan bilang Pilipino sa mga banyagang inchik, mga illegal aliens, mga hayop. Why the need to cover up their nationality to become Filipinos? This makes us us. Are Pogos being used as conduit to allow any enemy forces and there is spies into our country? Ayun! Maybe Pogo and scam hubs are not the end game. Maybe the end game is to infiltrate our borders and weaken our national security with our own Filipino officials as enablers. Correct. Kaya dapat ngayon maging mapagmatsyag tayo, hindi sa paranoid tayo kasi iba't pong galawan ito ng mga Chekwa. They gonna deny it. Papasinungalingan nila yan. Hindi kami yan. Pero ano sabi ni Ontiveros? Maybe ang katapusan ng bagay na ito ay sakupin ang ating borders at pahinain ang ating national security with our own Filipino officials as enabler. Sino ang tratraidor sa atin? Kapwa Pilipino natin. Ayan po ang aking pagkakabasa dyan, ang aking interpretation. Di po ba? Tama si Hontiveros dito, mga kababayan. Ito pa po ang sabi ni Hontiveros, may suggestion siya sa ating presidente. If the president really wants to defend the country from those disrespecting our sovereignty, he should expel the entire online gaming industry from our territory. Sa akin po, payag ako dyan, pero hindi immediate. Slowly. Kasi kawawa naman po yung mga legitimate na mga Pogo Filipino workers. Mawawalan sila ng trabaho. Kailangan, Hontiveros, bago mo pagawayan sa presidente, ay meron na kayong measures how to tulungan yung mga legitimate Filipino workers diyan sa Pogo na mawawalan ng trabaho. Huwag na lang basta yun na lang, sara na lang agad. Paano po yung welfare ng mga kababayan natin na nagtatrabaho diyan? Yung lifeline nila, yung lifeline. Yung trabaho po nila, nandyan. Bigyan nyo sila ng pagkakataon makahanap ng ibang trabaho o bigyan nyo sila ng whatever tulong. Kasi pangkabuhayan nila yan. Di po ba? Ito po, si Gatchalian. Ito yung isa yata na talagang gusto niyang tanggalin ng Pogo. Senator Gatchalian, who joined the inspection, said abuses committed by criminals operating Pogos had worsened due to the failure of the Philippine yung PAGCOR to exercise its regulatory powers. Alam nyo na, baka isa din. Tatanong lang, baka kayo din ba? Natapalan na, di po ba? SmartWeb was able to carry out its illegal activities right under the noses of the local police station and DFA just a few blocks away. Ay, nakakahiya kayo. Pati kasama pa pala ang DFA. Di po ba? Kasi ang pagkakaalam po dito, itong SmartWeb, tanggal na po ang prangkisa niyan sa PAGCOR. Pero nabigyan po sila ng prangkisa under the city of Pasay. Kaya dapat questionin din yan, Pasay, yung permit section na yan. This is a failure of regulation, and because there are failures of regulation,
We have fallen victims to these syndicates. Tama. Ito pa ang sabi nung si Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Gilbert Cruz, told Gatchalian that the country lacks measures in going after foreigners involved in illegal activities had emboldened them. Correct. Kasi nga, baka natatapalan ng pera. Hindi tinutuloy ang pagporso sa kanila, hindi tinutuloy ang pagdemanda at pagdeport. Ito the power of money. Di po ba? If you have a lot of those, you are powerful. Kaya nga sabi, lax, L-A-X. Hindi yung parang, okay na yan, ganyan na lang. Sige na. Wala kayong wapakils, nahuli nga, tapos pagdating dun sa wala na, pinakawalan na lang. Hindi na tinuloy ang kaso. Kasi bakit? Sasabihin nila, ay mahinang ebidensya eh. Kulang ang ebidensya ang sinubmit ng prosecutor eh. Bakit? Eto. O di kaya na-threaten na o di ba? These incidents happen because we are lenient. Tama. Anong dapat gawin? I-enforce nyo, DILG, Secretary Abalos, yung mga pulis mo, tutulog-tulog sa kangkungan. Di ba? Anong sabi pa dito sa baba? Remove POGOs. Ayan po. At the House of Representatives, Manila Representative Benvenido Abante Jr. said the government should remove and not just regulate POGOs operations. Tama. We cannot regulate an industry with unscrupulous players that are quick to take advantage of regulatory gaps and weakness. We must remove POGOs because the evidence shows we cannot regulate them. Correct. Unang-una, bakit nyo pa kasi pinapasok yan? It is our moral duty to seek alternative sources of revenue that do not involve vices that inevitably led to corrupt and immoral activities. We must redirect our focus towards industries that uplift the lives of our citizens, strengthen morality, and ensure a brighter future for the next generation. Correct naman. Kaya dyan, yung mga bata nakikita, suga lang, puro pogo. So, anong papakitang yung moral values dyan? Anong example? Hindi, magka-card dealing na lang ako. Mamaya, hindi lang pala card dealing ang pinasok mo. Ano na nangyari? Di ba? Sabi ni Hontiveros, di ba? Baka. Spying na yan. Malay ninyo. Di ba? Yung mga nakita nilang ebidensya, legal documents, mga pang-Pilipino lang ang dapat meron. Passport, IDs, tax identification, at kung birth certificates, di ba? Next, ito, yung bansang Canada. Tingnan nyo, mga kababayan. Mag-ban din sila. No? 2 na application. Ito, matagal ng report ito. Sama lang natin kasi natutungkol na rin lang naman sa spying. WeChat, Kaspersky Software, ban sa Canada. Bakit? Ano ba yung WeChat na yan, ha? Opisyal nang pinagbabawal ang paggamit ng WeChat at Kaspersky Software sa lahat ng uri ng aparato sa Canada para masiguro ang kanilang seguridad laban sa mga tangkang pang-espiya ng ibang bansa. Ayon sa Treasury Board ng Canada Secretariat, agad na epektibo ang direktiba kasabay ng pag-review sa kanilang cybersecurity strategy para maprotektahan ang information at communication technology ng Canada. Ito yung WeChat. Ang WeChat ay isang messaging at social networking application na dinevelop ng Chinese company na Tencent habang isang Russian cybersecurity firm ang Kaspersky na kilala sa mga antivirus program. Alam nyo yung WeChat? Yan yung dyan nagchat-chat yung mga Chinese officials. Bawal nga ang Facebook doon So, pag bawal ang Facebook, bawal Instagram, di ba? O baka wala ngang doon, ano ba yun? Wala may TikTok, kasi kanila galing yan Baka bawal ang X din doon. So, saan sila magkakaroon ng messaging board? WeChat. Pag-aari ng Chinese company. Di ba, dapat, sabi natin kanina, may regulasyon ng China na lahat ng Chinese company ay dapat makipagtulungan sa Chinese government kasi nga communist. So, lahat ng information na meron sa mga application na ito na pag-aari ng mga Chinese company, kailangan i-provide sa Chinese government. Paano pag naglagay ka dyan ng tulad dito, social security number mo, nilagay mo dyan? Yari ka. Identity tip ka. Yang mga yan. Ito namang Kaspersky, antivirus program po yan sa computer. Russian made. Ayaw nila, di ba?
Samantala, hindi naman idinetalye ng Intelligence at Security Network ng Canada ang dahilan sa pagbabawal sa WeChat at Kaspersky software maliban sa banta ito sa kanilang seguridad. O tama naman. Kinilala rin ng pamahalaan ng Canada ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para malabanan ang mga banta sa cyberspace. O di ba nga, cyber espionage? Yung tinutukoy doon pati ni Malaya sa TikTok. O ito, WeChat. Sinalagay ka ng information mo dyan, parang Facebook po yan eh. Di ba? Ito pa po mga kababayan, nagrereklamo na rin itong Canada tungkol sa ginagawa ng China na unsafe intercept ng mga aircraft. Remember yung ginawa nila dun sa B-52 ng Amerika na naglalayag lang sa international airspace? Tinabihan ng kanilang Shenandoah River na aircraft. Muntik na ngang masagi. Ito, nagreklamo rin ng Canada. Canada hits China over new unsafe aircraft intercepts. Sino ang bully talaga? Diba? Sila ang provokator. Tapos sasabihin tayong mga Pilipino na nagre-resupply lamang ng ating BRP Sierra Madre, tayo ang bully? Di po ba? Hindi. Canada's Defense Minister Bill Blair on Friday slammed Chinese fighter jets second na pala. Significantly unsafe intercept in 2 weeks at Canadian aircraft patrolling the Pacific. Pati Pacific, kanila na rin? Wow! Ito daw po ay nangyari sa Parcel Islands in the South China Sea, and the second flyby it fired placed directly in front of the helicopter. Wow! Antindi! Di ba? Grabe to mga kababayan. Ay, antindi Biruin nyo, pinaliparan ng flare yung helicopter ng Canada. Ay, nako. Talagang Sinong provokator? Sinong provokator, mga kababayan? Ngayon, ang maganda sana lahat na lang ng bansa no? Iban na yung China Pauwi na yung mga nationals niya sa bansa. Hindi nyo alam na ang daming Chinese spies. Dito na lang sa Amerika, napapanood ko sa YouTube. No? Hindi yan. Marami dyan. Yung 60 minutes, panoorin nyo sa YouTube channel. Dami dyan. Daming nahuhuling mga Chinese spies. Nangangalap sila ng information. Yung huling na panood ko, it's about yung sa GE, yung isang Chinese national na engineer doon. No? Ginamit siya ng China para maging spy. Kinukuha rin yung mga aircraft design ng GE dito. Mga Boeing pa, whatever, na mga documentation. Yun po sila Hindi lang pang mga military ang gusto nila. Lahat ng bagay gusto nilang kunin. Gusto nilang maging so much powerful, mga kababayan. Kaya tayo, ingat-ingat tayo dyan. Huwag niyong ganong pagkatiwalaan yung mga Tsekwa na yan. No? Maski na yung mga ilang Chinoy dyan. Nako. Ang tanong dyan, nasaan ang inyong loyalty? Kung ang kapwa Pilipino natin mismo ay nagagamit ng mga Tsekwa na ito. No? Di ba ang dami sa kabilang kubol? Talagang total depensa pa sila. No? May sinabi pa nga yung Prime Minister ng Singapore, pero hindi natin i-divulge dito muna. Another topic yan. Kalokohan Kung yung kapwa Pinoy natin ginagamit nila, mano pa yung mga hap-hap na kalahi nila. Nasaan ang loyalty ng mga yan? Di ba? Kaya ingat-ingat. Hindi porket half Pinoy pagkakatiwalaan nyo na yung sinasabi nila ganito, nag-manifestation. I cannot believe you. Unless otherwise, when the time comes, you will fight side by side with us, then doon na kita paniniwalaan. Pero hindi pa rin kita pagkakatiwalaan dahil mamaya stab mo ako sa back Di ba? Trojan horse ka pala. Di ba? Kaya mahirap mga kababayan, kaya dapat talaga ang ating AFP, ang ating PNP, no, very alert diyan sa mga sleeper cells. Even though China is denying it, don't trust them. Hindi nga mapagkatiwalaan yung sinasabi nila di ba? Dapat maging alerto. Kaya Benjamin Acorda, DILG, DND, no, Chief, nako. Kailangan po maging alerto tayo sa mga yan. Huwag na pong pagkatiwalaan yan. Di ba? Kaya mahirap na. Kaya hopefully maano po yan, masawata, no? Kayo po sa Senado, gawa po kayo ng batas na maghihigpit sa mga foreign nationals, mostly the Chinese, na hindi basta-basta makapasok sa ating bansa. I-bet sila ng husto.
Kasi itong Chinese government, nagagalit po yan, lalo ng time ni Duterte. Yung kasagsagan ng Pogo na gustong pumunta daw ng Pilipinas, mga nationals nila, tatrabaho sa Pogo. Kailangang i-bet yung talagang ECI, no? Parang nag-apply ka ng credit card, ECI ka, kung ganito, ganito. Gagalit po ang Chinese government, hindi daw kailangang i-bet pa. Dahil na-bet na nila. Gago ba kayo? Ayun na nangyari, mga kababayan. Kung nag-give in ang gobyerno ni Duterte noon, ayan na nangyari. Di ba? Malaya po silang nakakapasok sa ating bansa without proper betting. Di ba? Sinong may kasalanan? Tayo rin. Kasi we became lax. Yun ang sabi ni lenient. Sabi nung sa Anti-Crime Commission. Di ba? Sabi niya, we become lax, we become lenient because what? We don't enforce the law totally. Bakit? Baka lang. Ito, kwarta ng mga tsekwa. Siyempre, pagod nga naman mag-imbestiga. Pagod din pumunta sa korte. Di, yan yun na. At least ako may pera, kayo wala. O di ba? Pero, anong ginawa mo? Ibinenta mong, natin, national security natin. O tapos gumagawa pa ng mga krimen. Di ba? Nagkikidnap. Gumagawa ng sex slavery. Torture. Di bang lulupit? Kita nyo yung torture? Doon sa Pogo, sa Pasay. May chain. Tapos may mga steel bat. Yung mga hindi daw makabayad ng utang, itatali doon. Ikaw na nga lang paluin ng 2x2 sa hazing eh. Masakit na yun. Steel bat pa kaya? Steel bat. Diba? Tignan nyo ang kagaguhan nila. Tapos may mga kapwa tayo Pilipino na kasapakan nila. Hindi naawa sa kapwa Pilipino. Kung Pilipino man yung tinutorture. Tapos yung mga kababaihan nandun sa hawla nila na aquarium daw. Na iba't ibang lahi. Hindi naman puro lahat Pilipino. May mga Chinese nationals din na biktima rin sila. At iba pang lahi. Biruin nyo, hindi kayo naawa doon sa mga babae na yun. Siguro yung Pilipino nagbebenta ng mga babae doon, walang nanay yun. Walang lola yun. Walang asawa yun. Walang whatever girlfriend o anak na babae. Hindi ka naawa dyan. No? Mga babae. Dapat nga yan, minamahal ninyo eh. Naalagaan ninyo eh. Hindi. Ginagawa niyo yung slave. Tapos may isa pang Pilipino doon na nagtatrabaho Siguro worker talaga siya. 15 hours a day. Di ba? Slavery. Ganyan. Mapyang Chino. Kaya huwag kayong masyadong magpakantan sa mga Chinese na yan. Mga balaura. Tapos ang passport, meron sila. Di ba? So anong purpose? Kunwari Pilipino pero nakapasok na sa intelligence natin. Hindi marunong mag-Tagalog. Mga Chinese nationals eh. Hindi na binet ng husto kung papapasukin sila sa ganyan. Di po ba mga kababayan? Kakaawa. Nakakaawa ang bansa natin. Nakakaawa ang kalagayan ng bansa natin because meron tayong mga kababayan na halang ang kaluluwa. Walang pakialam. Kundi ang pakialam lang nila it's I, myself, and me. Ganun po. Ano yung para sa akin? Yung sa akin lang, ala kong pakialam sa inyo. Ganun po selfish No? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.